Tinutupad lang ni Trillanes. Sinabi na, pinaliwanag kanina ni Trillanes na yun naman yung gusto. That was the challenge ni Bato de la Rosa. Go ahead. Make my day, Mr. Trillanes. Kahit ikaw pa yung pumusa sa akin, ngal-ngal ka ng ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Yan ang sabi ni Trillanes. Kaya nandito Aniago para samahan yung NBI sa pag-serve ng warrant of arrest. Tapos, awak niya yung warrant of arrest mula sa ICC. Yun ay ni Marcos. Kung hindi naghamon si Bato de la Rosa, di sana hindi pumunta dyan si Trillanes para i-call yung hamon. Yan ang problema sa kampo ninyo. Mahilig maghamon. Ngayon na kinokol, iyak-iyak ngayon si Bato de la Rosa kanina. At naintakutan ng tudo. Yan kasi, tigilan ninyo yung pagmamayabang. Yun lang naman yun. Ngayon, ano inabot ninyo? Hindi naman pwedeng lifetime na titira dyan si Bato de la Rosa sa Senado. Pasasa at mahuhuli siya at i-deliver siya papuntang dahig. Kahit anong gawin ninyo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Naka-lockdown yung Senado ngayon. Nasa labas yung NBI. At nilagay sa protective custody ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano si Bato de la Rosa sa Senado. Ngayon, mga kababayan, yung mga abogado ni Bato de la Rosa, ito yung latest, nagpetisyon sa Supreme Court para sa proteksyon ni Bato de la Rosa sa posibleng ICC arrest. Yan yung latest ngayon mga kababayan. Nag-ayon ng omnibus motion ang kampo ni Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon laban sa planong pag-aresto o pagsuko sa senador sa International Criminal Court. Ayon sa kampo ni De La Rosa, walang warrant na inilabas ang korte sa Pilipinas, ngunit mayroong sunod-sunod na akbang ang pamahalaan tulad ng paganda umano ng task force ng Department of Interior and Local Government. Kasama rin dito ang pagpapadala ng PNP-CIDG ng subpena sa Camp Crame at mga pahayag tungkol sa posibleng warrant mula sa ICC o Interpol notice. Humingi rin ng kampo ni Senador De La Rosa ng temporary restraining order at injunction o pangpigilan ang anumang pag-aresto, pagdetini o pagsuko sa kanya sa dayuang otoridad ng walang wastong judicial warrant. Kanina pinakita sa Senado, mga kababayan, yung pagkahabulan with the NBI daw. Pero ang sabi, wala mang NBI humahabol sa kanya, kundi itong mga kasama niya rito, security niya siguro to. Ayan o. Kaya nagkasugat-sugat si Bato de la Rosa dahil sa pagtakbo. Yan o. Nadapa si Bato de la Rosa dyan, mga kababayan, sa pagtatakbo. Pero ang sabi, hindi man yan NBI. Wala mang umabol sa kanyang NBI. Pero ang claim ni Bato de la Rosa, inaabol daw siya ng NBI. Nakasama ni Trillanes, mga kababayan. Yan ang nangyari mga kababayan kanina. Ngayon, sa labas ng Senado, yung mga supporters ni Bato, mga DDS, mga kababayan, nag-ipon-ipon. NBI, pero bakit ka nagpapagawa ng peking pera sa recto? Hindi ba dapat ulihin? Binabatikos yung NBI. Bakit daw hindi inihuli yung nagpapakalat ng Kaya pala dumadami yung sindikato sa ating peking bansa. pera sa rekto? Dahil ang mga kaalyado mismo ng gobyerno, sindikato. At yun lang, baka tayong magulit.
Yun lang daw, baka tayo mahuli. Ganon din yung pinapakalat na fake news ni Amy Marcos na pinapalabas niya pag-uhuli na daw sila lahat na mga senador. Pasobra naman, si Bato lang ang may warrant of arrest. At susunod siguro, baka si Bongo, mayroon na rin. Ngayon lang siyempre, secret. O kung hindi mga kababayan, yung susunod, yung mga kalyado nilang mga senador na sangkot sa flood control scandal. Sunod-sunod na yan mga kababayan. Ngayon, panoorin natin si Amy Marcos sa kanyang sinasabi. Ayan o, nagbibideo siya habang nasa Senado. At si Bato de la Rosa, mga kababayan, nandyan, nasa protective custody Nandito nila. silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kami lahat? Lahat Sabihin daw ng sila. totoo. Kakagulo pagkat mukhang ino-hostage na kaming mga senador. Ino-hostage daw sila. Para bumoto at palitan ang Senate President. Dahil nga, hindi na nasusunod ang batas, ang tradisyon, Para palitan daw yung Senate kalayaan ng President. Senado. Talagang, eto nga, nagpumilit kami na magkaroon ng sapat na boto para pilitan ang ating liderato dito. Ngunit ang nangyari, mukhang sinaktan pa si Senator Bato. Hindi nga namin maintindihan kasi sa totoo lang, nung hindi siya pumupunta, sabi ng lahat, bakit nagsisweldo, hindi nagtatrabaho. Ngayon naman napapasok, sasaktan, hinabol-habol, tinakel, rinesel, talagang hinabol sa hagdan. Hindi tama yan. Nasa sesyon ang Senado. Galangin ninyo. At walang papasok dito kung walang pahintulot ang security ng Senado. Ngayon, todo-todo pumasok ang NBI, pati ang bossing ng NBI, winawagayway Si ni Matibag. Senator Trillanes ang ICC warrant of arrest daw na ano ang papel niya, hindi ko maintindihan. Siya ba ay sheriff ngayon ng ICC? Ganun na lang ba? At tayo talagang wala ng korte, wala ng batas, wala na sinasang-ayon. Ano ba talaga? Tinutupad lang ni Trillanes. Sinabi na, pinaliwanag kanina ni Trillanes na yun naman yung gusto. That was the challenge ni Bato de la Rosa. Go ahead. Make my day, Mr. Trillanes. Kahit ikaw pa yung pumusa sa akin, ngal-ngal ka ng ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Yan ang sabi ni Trillanes. Kaya nandito Aniago, para samahan yung NBI sa pag-serve ng warrant of arrest. Tapos, awak niya yung warrant of arrest mula sa ICC. Yun Amy Marcos. Kung hindi naghamon si Bato de la Rosa, di sana hindi pumunta dyan si Trillanes para i-call yung hamon. Yan ang problema sa kampo ninyo. Mahilig maghamon. Ngayon na kinokol, iyak-iyak ngayon si Bato de la Rosa kanina. At naintakutan ng tudo. Yan kasi, tigilan ninyo yung pagmamayabang. Yun lang naman yun. Ngayon, ano inabot ninyo? Hindi naman pwedeng lifetime na titira dyan si Bato de la Rosa sa Senado. Pasasa at mahuhuli siya at i-deliver siya papuntang dahig. Kahit anong gawin ninyo. Balikan natin si Amy. Ngayon, ang sabi nila, nandito na ang mga kapulisan para arestuhin si Senator Bato. Siyempre. Ang balita, nandito silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kaming lahat? Isi-serve nga. Sabihin nga ang totoo. Ano ba nangyayari? Talagang bang May ICC warrant? Hindi man ng kayo lahat? Ng ICC. Si Bato lang. At naging sheriff na silang lahat, pati si Senator Trillanes. Hindi tama yan. Usurpation of authority, walang karapatan na mag-deliver ng warrant of arrest. Kailangan dalhin sa korteng Pilipino yan. Pilipino ang pinag-uusapan. Pilipinas ang mga naganap na sinasabi. At hindi ko maintindihan. Violation talaga yan. Hindi pwede. Wala pang hindi desisyon, pwedeng Amy, yung harangin Supreme Court. ang isang senador Huwag na kami. papasok sa trabaho. Kriminal Wala pang din yan. desisyon. Crime Di din dumulog yan. kayo Hindi sa pwede Supreme lahat Court. yan. Kaya nagtataka kami sa nangyayari dito. Mukha kaming hino-hostage, naka-lockdown kami. Pinaligiran kami ng NBI, CIDG, kapulisan. Anong kalokohan to? No one is above the law kasi.
Tama? Ibuti nga at binibigyan ng due process yung mga kasama mo. Yan si Bato de la Rosa. Walang tukhang, walang EJK. Tulad ng Tatay Digong mo. Hindi tinukhang, walang EJK. Buhay siya ngayon, pwede mong bisitahin. Kaya lang, hindi man nga bumibisita doon si Bongo at saka si Bato, kayo pumunta doon. Pero si Bato, hindi man pumupunta doon. O ngayon, ito na yung pagkakataon niya, ipakita yung pagmamahal kay Digong. Kaya dapat matiwasay siyang susurrender sa NBI para may mag-alaga na kay Digong. Tama po. O ito nangyaring kodita, mga kababayan kanina, yung boto. Dalawa yung nag-abstain pala, si JB Ercito, tapos si Mig Subiri. Yung mga bumoto, si Pia Cayetano, si Bato de la Rosa, Chis Escudero, Jingo Estrada, Bongo, Loren Ligarda, Amy Marcos, Marcoleta, Robin Padilla, bumoto na rin si Tito Soto, Joel Villanueva, Camille Birrial, tapos si Mark Villar. Sumama na sa 13. O, di ba? Tapos, yung sa, alangan naman kasi iboto niya yung sarili. Nanaya naman. Sa minority, si Bam Aquino, Alan Peter Cayetano, Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo. So, yun po yung naging butuhan kanina. Ganon talaga. Pero ngayon, baka maya-maya mabago pa rin yung liderato, mga kababayan. Once na naaresto na si Bato de la Rosa, bumoto lang si Bato eh. Ngayon sa impeachment kay Sara Duterte, na-impeach na po si Sara, not once but twice ngayon. At nadagdagan pa yung boto. May correction po kanina, 255, 257 pala. Ayan breaking news, articles of impeachment in-endorse na sa Senado. Tapos may correction sa sa boto, 257. The articles of impeachment against VP Sara Duterte have been officially endorsed to the Senate by the lower house. A correction to the vote tally was also made. The number of representatives who voted to impeach the Vice President is now 257, while 25 voted against and 9 abstained. Sobra pa ka-landslide. Dati 215, di ba? Pero may humabol noon, naging 245. Pero ngayon, mas marami. 257. Maging siya bumaliktad na, mga kababayan, si Toby Chanco na nag-DDS na. Biglang bumaliktad. Bumoto para sa impeachment ni Sara. Nagbalik loob, pero hindi naman magtitiwala sa kanya yung Marcos administration kasi balingbing siya. Ayan paano na yan mga DDS? Biglang bumaliktad uli si Toby Chanco, sabi dito. Representative Toby Chanco explained that it is difficult for him to vote in affirmative. Ibig sabihin, to impeach Sara. Ang pagboto ng yes ay hindi paghusga ng pagkakasala. Palusot ka pa. Ito ay tanging naiiwan na paraan para mabigyan ng formal at maayos na binyo sa Senado upang maipaliwanag ang panig at mailabas ang buong katotohanan sa mga isyu ng SALN at karugtong ng isyu ng sa isyu ng AMLAC at bank account, sabi po ni Chanco. Palusot ka pa. Landslide kasi, kaya sumama ka na lang. Mas marami pa kaysa sa naunang bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya biglang bumalingbing si sumirko, nagtumbling si si Toby Chanco. Ngayon ito yung latest kay Bato de la Rosa. Ayan umiiyak si Bato. Sakit ng ulo niya. Diyan siya mananatili, mga kababayan, sa Senado. Sa gitnang ulo niya. Pinamak siya ng ganyang mga kasama, mga kababayan, kasi dapat nagtatago siya, lumabas para bumoto
mga kababayan, at tanggalin si Tito Sen bilang Senate President. Kaya lang, ito pala yung magiging consequences ng kanyang pagboto. Kulong siya dyan ngayon. Hindi siya makaalis dyan sa loob ng Senado. Pag hindi, kakalad ka rin na siya ng NBI. Diretso na siyang i-deliver papuntang dahig, mga kababayan. Yan kasi, akala ko ba matalino kayo? Naniwala kasi kayo doon sa sinabi ng ICC na wala pa man. Siyempre, hindi sasabihin, nag-leak yung information. Nasabi mayroon. Pagkatapos, nag-deny yung ICC. Pero yung Palasyo Malacanang, hindi magkomento. Pero alam ng Palasyo Malacanang na meron na. Tahimik lang. Biglang lumabas si Bato de la Rosa kasi siguro kinausap ng kanyang mga kasama, itatransmit na niya yung articles of impeachment. Kailangan ka rito para palitan si Tito Sen. Kasi si Tito Sen forthwith proceed. Lumitaw si Bato de la Rosa. Yun pala, nakaabang na si Trillanes. Tapos yung NBI, ayun, nagkahabulan. Pero ang sabi, wala man hinahabol. Mga security niya yon, nagtakbuhan pataas. Nagkasugat-sugat si sa kamay. Sa kakatakbo, nadapa kasi. At grabing iyak ni Bato de la Rosa, yinayakap ng hindi ko kilala kung sino yon. Mangiyak-iyak si si Bato de la Rosa. Di ba? Mangiyak-iyak siya. Yan mga kababayan. Di ba? Iyak-iyak mga kababayan si Bato de la Rosa. Kaya nagkasugat-sugat yung kamay kasi nadapa mga kababayan sa kakatakbo. Yan wala man umabol sa kanya. Ito may update si Amy Marcos. Naging reporter na po siya, mga kababayan. Ito na naman ang makabagong balita. Nakaharang, fully armed, ang mga NBI agents dyan sa bukana ng Senado. Hindi ba kami pala aalisin? Magkakabarilan ba dito? Kami naka-hostage pa dito. Pinapalala niya, magkakabarilan daw. Bakit nandyan sila? Naka-lockdown kami? Nakaharang lahat ng NBI, fully armed, dyan sa pasukan ng Senado. Anong gagawin sa mga senador? Malinaw na nanggagatong siya para yung mga supporters nila dumulog sa sumaklulo sa kanila sa Senado, people power. Nanggagatong, nangdamdamin, mga kababayan. May mga nauna na doon sa Senado na nagrarally, kakarampot, mga kababayan, na mga DDS, pinagmumura yung mga NBI agents po. Ito yung malinaw na video ng Senado, mga kababayan. Kanina nang magkahabulan. Wala man naghahabol talaga. Mga staff man lang. Ang takbuhan. Ayun. Grabe. Ayan Ayan, nagkahabulan daw. Mga kababayan. Ito na. Security niya yan. Kasi kung NBI yan, di pinusasa na siya dyan. Di ba? Security niya, staff niya yan siguro. Kasi kung NBI yan, dapat pinusasa na siya dyan, mga kababayan. Wala mang umahabol sa kanya. Nasa labas man lang daw yung NBI, mga kababayan. Kaya siya nagkasugat-sugat sa kamay kasi nagmamadali siya na tumakas. Saan man dyan yung NBI? Yung NBI may tawag dito. Mga staff niya siguro yan. May markang NBI po. Wala man dyan si Trillanes. Nasa ibang room daw si Trillanes. Mga kababayan, kaya hindi man hindi totoo na nagkahabulan. Sila man lang yung tumatakbo. Bato de la Rosa, diretso doon sa niya, sa room
Oh. Di ba? Napakasinungaling. Yan ang CCTV ng NBI. May markang NBI yung NBI sa likod. Hindi man yan. Mga kasama nila, Senate staff siguro. Kasi kung talagang NBI yun, di pinapasok na nga. Kung talagang NBI yun, di pinusasa na siya. Mga kababayan. Wala man. So, hindi totoong nagkahabulan. Yan o. Sino yan? Yan ang CCTV. Tama yung nag-report sa atin mga kababayan na wala man naghahabol, kundi tumakbo lang mga kababayan si Bato de la Rosa nang matunugan niya na may mga NBI sa labas. So dire-diretso siyang pumasok sa loob. Wala na, tapos na. Ayan lang po mga kababayan yung update natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.